Kaya kami nalipat, gawa na. Baka kami hagip. Tayo po ay dumako sa pagbasa po ng salita ng Diyos at muli buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 12 at basahin po natin muli ang nagpakilig sa isang couples po dito. Yung mga talatang nangusap sa kanilang dalawa at ginawang love letter ang salita ng Panginoon. Okay, basahin po natin ang beginning verse 7 to 21. Magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Ako sa verse 7, kayo sa verse 8, sabay-sabay po tayo sa verse 21. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messengers of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. 8 tayo po. And it said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I am become a fool in glorying, ye have compelled me. For I ought to have been commended of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Verse 12. Through the exercise of an apostle, were wrought among you many patience, and signs, and wonders, and mighty deeds. For what is it wherein you are inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. 14. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not burdens of you. For I seek not yours, but you, for the general of the day of our brethren, the better for the deliverance. And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I will love. 16. But please, so I did not burden you, nevertheless being crafty, I thought you in you. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? 18. I desire you simply the excellent brother, like to be with you, walk not in the same spirit, walk not in the same steps. Again, thank ye that we excuse ourselves unto you, we speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying. 20. For I fear lest I come, as one of my children, that I shall come among you with such as they not, lest there be debates, and envyings, wraths, strifes, fightings, disputings, swellings, Verse 21, altogether ready to hear. And lest when I come again, my God will humble me among you, and that I shall prevent many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication, and lasciviousness which they have committed. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay mukha punikit, tayo po manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa inyo po banal na salita na aming po napapag-aralan at tumitino sa aming puso at ito po ay humahamon sa amin upang kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo na mayroon pong katapatan at buong puso na naglilingkod. At dalangin ko po na kayo po siyang patuloy na kumilos gumawa sa aming kalagitnaan. Muli, patawad kami sa aming pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawad. At salamat sa hapon ito na muli makapanimbahan sa iyo at amin po alalahanin ang iyong pong kabutihan, katapatan, tunay na ang iyong pong mga biyaya sa aming buhay. Hindi na po namin mabilang pa. Patuloy itong maapaw, sumasagana ang iyong pong biyaya. Sinabi mo nga po sa iyong pong banal na salita, ito po ay sapat. Salamat po, Ama, sa kabila ng aming pagkukulang, na nanatili po kayong tapat sa amin. Banal na Espiritu, kayo po siyang patuloy
patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po Ama, muli itago mo po akong muli sa inyong pulikuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Aking binabalik sa iyo ang kaluwalhatian, papurit pa sa salamat. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pumangko. So isang mapagpalang hapon sa ating lahat at talagang tunay na may naaalala ang isang couples po dito sa mga talata na ating pong binasa. At sabi nga po dito sa verse 15, and I will very gladly spend and be spent for you. Tunay naman kapag tunay ka nagmamahal, diba, kagalakan na ilaan ang buhay, ang oras sa iyong minamahal. Kaya talaga sinasabi po dito, very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you. So, hindi po yan ang ating pag-aralan. So, this afternoon po, sabi po dito sa verse na ating pong binasa, sa verse 7. Unless I should be exalted above measures through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. So, thorn in the flesh, na tinik sa laman. So, ano ba yung tinik? So, dito sa lupa, tunay talaga na kapag ikaw ay natinig, diba, ay talagang ito po ay masakit. So, sa buhay po natin, meron po tayong mga sakit na nararamdaman. At yun po yung ating po sasagutin ngayong hapon, ano ba yung tinig? What is thorn? So, isa po sa mga tinig ng ating buhay, bilang tayo po ay mananampalataya, ito yung masamang tinig na hindi dapat makita sa atin. Na talagang ito po ay mahirap at talagang masakit kapag ito ay patuloy na bumabaon, hindi naalis sa ating katawan. So ang tinig na ito, una po mga kapatid, mga minamahal, yung tinatawag nating kasalanan or transgression. Kasi ang maraming tao nga po ngayon, maaari sila po ay nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Subalit sabi nga, enjoy now, pay later. Diba? Hindi maaaring hindi pagbabayaran ang mga kasalanang nagagawa. So ito po yung masamang tinig na ating pong dadanasin or pagdadaanan sa mundong ito sapagkat hindi naman tayo perfect. Pero sana sa ating pong buhay bilang tayo mananampalataya, mag-ingat po tayo na talagang maiwasan natin, huwag natin magawa ang mga bagay na mali. Kaya lagi natin tatandaan sa ating buhay saan man tayo naroroon, do the right things before doing things right. Gawin na agad natin kung ano yung tama. Hindi yung gagawa muna tayo ng mali and then saka natin tama. So do the right things before doing things right. Kasi ang gusto ng iba, mali mo nang gagawin at kapag sila ay talagang napansin na, nakita na mali ang kanilang ginagawa, ay ang gusto nila, doon pa lang nila itatama. So tayo bilang mga Kristiyano, do the right things before doing things right. Iyan po ang isang tinig na hindi magandang maranasan ng mga Kristiyano. At makikita po natin yan pamaya sa 1 Peter chapter 4, beginning verse 12 to I think 17. So makikita po natin ang tinig na yan. And then isa pang tinig, pangatlong tinig, sabi po dito sa verse 10, tingnan nyo po ang verse 10 ng 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, and persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. So, sunod po ng tinig na pwede po nating maranasan, ito po trials and trouble. Yung mga pagsubok at ang mga pag-uusig sa atin. So sa buhay ni Pablo, sa kanyang paglilingkod sa Diyos kay Kristo, ay talagang siya po ay nakaranas ng matinding pagsubok. So lahat tayo mayroon pong pagsubok, lahat tayo may problema, at lahat po tayo ay dumaranas o dadanas tayo ng pag-uusig. So yan po yung mga tinig na tinutukoy po dito ni Apostol Pablo. So mga kapatid, mga minamahal, kung meron ng tinig na pagdadaanan or sabihin na natin mayroong sakit, di ba? So mayroon pong lunas, mayroong gamot. So huwag natin iisipin na talagang wala nang lunas, wala nang gamot.
binanggit din po dito sa mga talata na ating pong binasa, ano yung dapat nating gawin. Kaya talaga ang Bible napakaganda. Ang Bible ay dapat basahin sapagkat sa bawat problema, sa bawat tanong, ang Bible, salita ng Diyos, mayroong kasagutan. So huwag nating hahanapin ang mga kasagutan sa mundong ito. Una ay hanapin natin ang kasagutan, ang gamot sa salita ng Diyos. So kung may problema, una, sabi po ng verse 8, "For this thing I besought the Lord thrice." So nakaranas si Pablo ng thorns in his flesh, in the flesh. Pero ano ang ginawa niya? "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. So unang dapat natin gawin, we need to pray. Kaya huwag natin pong pababayaan ang prayer. Huwag natin kalilimutan ang manalangin. Kaya mga kapatid, sana ginagawa natin na tayo po ay manalangin sapagkat to pray is to humble ourselves before God. Kung tayo po ay nananalangin, ating ibinababa ang ating sarili sa Diyos. Pero kung hindi tayo nananalangin, ibig sabihin, para bagang sinasabi natin, hindi na natin kailangan ng Diyos, hindi na natin kailangan ng biyaya ng Panginoon. Diba? So kung tayo po yung nananalangin, kamusta ba yung ating attitude kapag tayo nananalangin? Baka naman demanding tayo sa Panginoon. Diba? Yun ang mahirap. So nag-pray ka nga, pero ikaw pa yung demanding. Walang pagpapakumbaba. Dapat kapag nag-pray tayo, nandoon yung humble spirit, nandoon yung pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi yung para bagang ikaw yung nagugutos pa sa Panginoon, na ikaw pa yung nagdi-demand sa Panginoon. So, ang mahirap, pray tayo ng pray, hingi tayo ng hingi, pero wala tayong ibinibigay sa Panginoon. Wala tayong ginagawa para sa Panginoon. So, ganun yung ibang tao. Hingi lang sila ng hingi sa Panginoon. So mga kapatid, huwag natin kalimutang manalangin anumang sitwasyon ang mayroon tayo. Anumang sitwasyon ang mayroon tayo. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon Jesus sa Luke 18 verse 1, tingnan po natin, "And he spake a parable to them unto this end, that men ought always to pray and not to faint." So laging manalangin. Kaya sa gabi bago tayo matulog, tayo po ay manalangin. Sa pagkagising, tayo po ay manalangin. Talagang sa Pastor Sosa, ano man ang gagawin, lagi na doon ng prayer. Magdadrive ng sasakyan, bago umalis, bago mantara sa sasakyan, pray muna. And then kapag ako nabisita sa kanila, laging bago ako umalis doon, no? "Brother Jazz, pray muna tayo." Kasi po, Pastor. So lagi niya ako ipinag-pray. So mga kapatid, napakahalaga ang prayer. Kaya sana bilang tayo po yung mga Kristiyano, ay tayo po ay laging manalangin at ang prayer natin is from the heart, hindi ito yung mga repetition prayer. Kasi talagang ginagawa ng iba ay repetition. Tingnan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 7. So Matthew chapter 6 verse 7. Ano po sabi po dito sa verse 7? But when you pray, use not vain repetition as the heathen do. Huwag kayong gumamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit na salita. So ang ginagawa ng ibang denominations ay talagang paulit-ulit ang kanilang prayer na ito ay hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon. So ang prayer ay talagang bukal sa puso mo, ano yung nasa puso mo. Pero dapat kapag ikaw ay tawag dito, personal ka ng mananalangin, tatawag sa Diyos, dapat sinusunod natin yung ating acronym. Ano yung acronym ng prayer? ACTS. Alam pa ba yung ACTS? Ginagawa pa ba yung ACTS? ACTS, adoration, purihin muna ang Diyos. C, confession, paghingi ng tawad kung ano yung kasalanan nagawa, isa-isahin. Ganun po ang paghingi ng tawad sa Diyos. Halimbawa, sa ngayong maghapong ito, nakagawa ka ng kasalanan, ikaw ay nagsalita ng bad words, nagsinungaling ka, gumanti ka, diba? So nag-isip ka ng masama. So yun yung ihihingi ng tawad. So tayo sa bawat araw, tayo ay nakakagawa ng kasalanan.
At minsan ko nang sinabi sa inyo, kapag hindi ako nakapagpasa ng Bible sa gabi, kinabukasan ng umaga, inihingi ko yun ng tawad sa Panginoon. Lord, patawad, hindi ako nakapagpasa, nakapag-aral ng inyong banal na salita kagabi. So kasi yun po ay shortcomings, pagkukulang sa Panginoon. So ano ba sabi ng Bible? Sa tinan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, verse 4. 1 John chapter 3, verse 4. Sabi po dito, whosoever committed sin transgressed also the law. Ang sinasabi po dito na talaga ang kasalanan ay pagsalangsan sa kautusan. For sin is the transgressions of the law. Sapagkat ang kasalanan ay hindi pagsunod o pagsalangsang sa kautusan. Kaya kung hindi po ako nakapag-pray sa gabi, kinabukasan ng umaga, pagbangon ko, yun po, kapag nag-pray ako, hinihingi ko yun ng tawad. So ano man yung mga nagagawang kasalanan po natin, mga kapatid, hindi naman tayo perfect. Isa-isahin po natin. Kasi nga, ang isang purpose ng prayer ay upang baguhin, linisin ang ating buhay. So hindi nababago ang buhay ng ibang tao sapagkat kapag sila nananalangin paulit-ulit, kapag sila nananalangin, hindi nila binabanggit kung ano ang kasalanan na kanilang ginawa. Lagi sinasabi lang nila, Panginoon, patawad ako sa aking kasalanan. Or ang kanilang dasal nga yung Ama namin, di ba? Doon sa Ama namin, ano lang yung hinihingi ng tawad? Patawarin mo kami sa aming mga utang. Diba? Ay ngayon, ay kung wala kang mga utang, paano ka patatawarin? Diba? At utang lang ba ang nagagawa nating kasalanan? Sino po yun? Kaya binanggit din dito sa Bible na talagang owe no man anything. Kaya kung sinabi ng Bible anything, edi isama na rin natin diyan yung pera. Kasi anything eh. Although yung tinutukoy ng Pablo doon na talagang sinasabi niyang wala siyang pagkakautang, ay wala siyang pagkakautang na talaga naibahagi niya ang salita ng Diyos, ang kaligtasan sa lahat ng mga taong kanyang nakausap. Pero kung ating unawain yung salitang anything, so maging in the form of cash, in the form of money, so owe no man anything. So mga kapatid, mga minamahal, that is prayer. Confession, paghingi ng tawad, thanksgiving, pasasalamat, supplication, paghingi ng pangangailangan, and then tatapusin ang prayer sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po'y aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So mahirap ba? Mahirap ba yung mag-pray? Napakaganda nga na mag-pray. Talagang ang Diyos ay sumasagot sa prayer. Kaya napakaganda ng prayer. So yun po, things to do. Una, we need to pray. At ito po ang ginawa ni Pablo na sinabi niya dito, tungkol dito yung makaidlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Ilang beses kayo manalangin? Huwag niyo nasagutin. Ang tanong ay, gaano katagal kayo manalangin? 10 seconds, tapos diba? Or sabihin natin na 1 minute, tapos nagmamadali, may lakad eh. Kaya talaga, sana yung ating pong prayer talaga, yung ninanamnam natin, na talagang para bang kausap mo ang iyong minamahal. Ay bakit kapag yun talagang mahal mo, kahit ilang oras na kayo magkausap, hindi kayo namumumay sa isa't isa. Diba? Kahit paulit-ulit na lang yung sinasabi sa chat, diba? Paulit-ulit na lang, napapangiti si Bernard. Diba? So hindi na uumay. Pero kapag Panginoon ang kinakausap, para bagang ang dali nga magsawa, o para bagang ang bilis matapos. So mga kapatid, mga pinakansana, talagang ninanamnam natin ang bawat salita na ating binabanggit sa Panginoon. So that we need to pray. Pangalawa, verse 10, bilisan na po natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, and necessities, and persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, kaya nga, ako
ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausi, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. So pangalawa na dapat natin gawin, rejoice. Magalak pa rin po tayo kung mayroon man tayong mga problemang pinagdadaanan o pagsubok. Magalak pa rin tayo kung tayo po ay inuusi, di ba? Ng ating mga kapwa-tao. Na wala ka namang ginagawa pero ikaw ay kinukutya, niloloko-loko ka na parang, uy, manang ka na ngayon, ang haba naman ng suit mo. Diba? Tapos sasabihin pa ngayon, uy, lalampas ka na niya sa langit, hindi ka na namin makakasama sa inuman, hindi ka na namin makakasama sa pasyalan. Ang tawag, KJ ka naman, di ba? So, tama, KJ. So, ang KJ mo naman, so gaganyanin ka ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga mahal sa buhay. Na talaga, uy, ang KJ mo naman, ayaw mo nang sumayaw, masama pa sumayaw. Di ba? So gaganyanin ka nila. So mga kapatid, ganun pa nga, kung maranasan po natin yan, sabi nga po dito sa ating binasa, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan. So mga kapatid, tanggapin natin talaga tayo po ay mahina. Mahina tayo. Kaya sinabi po dito sa verse 9, and it said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ng Diyos ng Panginoon ay sapat sa atin. So sapat po yan. Kasi nga tayo po ay mahina. So magalak po tayo, huwag po tayong malulungkot. Lahat naman may problema. Lahat naman may pagsubok. So, iba-iba lang yung pagsubok natin, pero lahat tayo may problema. Kaya, sabi po ng 1 Peter chapter 4, verse 12 to 17. Tingnan niyo po, 1 Peter chapter 4, verse 12 to 17. Sabi po dito, beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, kayo po ay magalak, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. So magalak kayo sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Ito ang ating pakikiramay sa hirap ng Panginoong Jesus. Wala tayo nung si Kristo ay namatay. Wala tayo nung si Kristo'y pinapahirapan sa krus. Wala tayo nung siya'y pinapako sa krus. Wala tayo doon. Kaya nga ako'y nagpapasalamat Kasi kung ako'y nandoon, baka ako'y isa sa mga sumisigaw ng ipako siya sa krus. Diba? Baka ako yung isa na magbigay ng suka sa Panginoong suka. Kaya ako'y nagpapasalamat, wala ako doon. Pero magalak tayo kung tayo po ngayon ay dumaranas ng pagsubok sapagkat ito'y pakikiramay natin sa hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. And then 14, if you be reproached for the name of Christ, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. So mapalad pa rin po tayo. Sapagkat kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoon Jesus, kasama natin ang Banal na Espiritu na siya magbibigay sa atin ng lakas upang ang pagsubok na ito, ang problemang ito'y ating mapaglabanan, malampasan at mapagtagumpayan. 15. Ngunit, huwag magbada ang sinuman o huwag magtiis ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o mga manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. So, sana kung tayo man ay dumaranas ng kahirapan, hindi dahil may ginawa tayong masama. Kasi yung ibang tao, kaya sila ay may mga kahirapang pinagdadaanan, problemang pinagdadaanan, kahihiyang pinagdadaanan sapagkat gumawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Katulad nito, nakialam ng mga bagay ng iba. So hindi naman iyo, let's say for example, sa school, notebook na may notebook, or bag na may bag, binuksan mo, pinakailman mo, syempre, magagalit ang may-ari niyan. Diba?
So isusumbong ka ngayon sa teacher. Si teacher naman, ipapatawag ang magulang mo. Haharap kayo sa guidance. So kahihiyan po yun. So then, let's say for example, sa ating ang panahon ngayon, meron ng asawa, makikialam pa na may asawa ng iba. Diba? So kapag nahuli, kahihiyan talaga yon. So, and then sa ating pang panahon ngayon, let's say for example, yung hindi natin pagtupad sa ating mga salita. Diba? Meron tayong sinalita, nangako tayo ng ganito, pero hindi natin tinupad, daranas tayo ng kahihiyan. So, huwag sana tayo dumanas ng mga kahirapan ng dahil sa mga bagay na ginawa nating mali. At kaya sabi nga po dito sa verse 16, tingnan niyo po ang verse 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin as at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? So ano ang magiging wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, rejoice kapag meron po tayong mga problemang pinagdadaanan or pagsubok. Huwag tayo malulungkot, di ba? Kasi katulad na sinabi ni Pablo sa I think 2 Corinthians, tingnan po natin, chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. Tingnan niyo po. For our light affliction, sapagkat ang aming magaang kapighatian. So, magaan pa yan. Ay kung makapag-react minsan ng isang Kristiyano o ng ibang Kristiyano, para magang pinagbagsakan ng daigdig. Para magang pasan ang daigdig. Kaya sabi po ni Pablo sa salita ng Diyos, for our light affliction. So, magaan pa yan. Hindi yan katulad ng sinapit ng ating Panginoong Hesus. Diba? Yun talaga yung sobrang kahiyan. Yun talaga yung sobrang kahirapan. Yung dinanas ng ating Panginoong Hesus, which is but for a moment. So magaan lang yan, yung problemang iyan, yung mga kapighatiang yan, yung kalungkutang yan, sapagkat sandali lamang yan. Sandali lang yan. So ibig sabihin, dadaanan lang natin, malalampasan din natin po yan. Kaya huwag kayong masyadong nakasimangot, nagsasalubong ang kilay, humahaba ang nguso. Diba? Huwag hahabang yung nguso. So, then sabi po dito, sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat ng kalulhatiyang walang hanggan. Verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary. So, yung pansamantala lang. Hindi naman yan permanent. Diba? So, yung ating po mga kahirapang pinagdadaanan dito ay temporal. Kaya mga kapatid, mga minamahal, rejoice. Kung kayo po ay dumaranas ng pagsubok, rejoice. And then, next, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. So, ang biyaya ko ay sapat. Kaya ako po'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Mahal tayo po ay hindi pa ganun karami ang ating member po dito. At dito po ikakampi pa yung giver. Pero salamat sa Panginoon, ang biyaya niya ay sapat. Salamat sa Panginoon, tayo po'y nakakabayad ng ating monthly dito sa bahay-sambahan ng halagang 15,000. At talagang salamat sa biyaya ng Panginoon, sapat at hindi nagkukulang. At minsan sabihin na natin, ang biyaya ng Panginoon ay umaapaw. So kaya mga kapatid, mga minamahal, trust His grace. Magtiwala tayo sa biyaya ng Panginoon. Yun po yung ating pagtiwalaan, hindi yung ating galing. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, salamat sa mga kapatid niya na nagbigay doon para sa ating anniversary. Pero magtiwala tayo doon sa biyaya ng Panginoon. So magkano yung ating target, yung last anniversary? So 60 ba?
Pero kung lumampas yun, umabot yun ng mga 84, I think. So magkano lamang ang naligong? 35. So biyaya ng Panginoon, nandito pa rin tayo. Di ba? So mga kapatid, trust is grace. At talagang ako po ay umaasa, nagtitiwala sa biyaya ng Panginoon na someday talaga ito ay mapupuno. Someday tayo magkakaroon ng isang malaking lote. Someday magkakaroon tayo ng isang malaking bahay, sambahan. So sa biyaya ng Panginoon, hindi sa aking galing, hindi ako magaling. Amen po ba? So mga kapatid, trust is grace. Sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, talagang ang ating pong pagtiwalaan ay ang biyaya ng Panginoon. Hindi yung ating galing. Hindi yung ating narating sa ating pong buhay. Kundi talagang biyaya lamang ng Panginoon at lagi natin tandaan, my grace, ang biyaya ng Panginoon is sufficient for thee, sapat. At minsan talagang hindi lang ito sapat, umaapaw. Kaya mga kapatid, trust is grace. Alam niyo po, talaga napakatindi ng pagsubok at pag-uusig na pinagdaanan ni Pablo. Kaya tingnan pa rin po natin ang ating pong Bible, kung hindi ako nagkakamali, ay sa Acts. Tingnan po natin sa chapter 20. Sa Acts chapter 20. Sa mga pagsubok na ito ni Pablo, beginning verse, Acts chapter 20. Sabi po dito sa verse 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So yan po na talagang matinding pagsubok po yan, persecution. And then 2 Timothy chapter 3, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3. Timothy chapter 3. O sabihin na natin dito po sa chapter 4, na talagang sinabi po dito ni Pablo sa chapter 4. Sabi po dito sa una, sa verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. And then verse 10, for Demas had forsaken me. So yan po, iniwan po siya ni Demas. And then sabi po dito sa verse 18. So matindi po yun. Mahirap yun talaga yung ikaw ay iniiwan. Diba? Masakit talaga yun. Iniwan ka. And then verse 18. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, and to whom be glory forever and ever. Amen. So and then saan pa ba yung binasa natin na talaga si Pablo ay binanggit yung Iconium, Lystra, di ba? Philippians. So, tinan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter. Parang hindi doon. At Iconium at Lystra. Saan? Yun, 2 Timothy 3:11. So 2 Timothy chapter 3 verse 11, tingnan niyo po. So sabi po dito ni Pablo, na talagang kahit saan po siya pumunta. Verse 11, persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. So despite of 4 stars in his flesh, so sa kabila ng meron po siyang tinig sa laman, itong mga tinig sa laman, itong mga persecution na ito, itong mga pag-uusig, itong mga kahirapang ito, His love or His charity for Christ remain in His heart. His charity for the church remain in His heart. Kaya sinabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 15, na sabi po dito, and I will very gladly spend and be spent for you. So nandoon, nais pa rin ilaan ni Pablo ang kanyang oras, lakas, panahon sa mga mananampalataya dito sa Corinto, at talagang sinasabi niya, though the more abundantly I love you. Mahal ko kayo. I love you in the Lord. So, maraming persecution ang kanyang pinagdaanan, pero nanatili ang kanyang pag-ibig kay Kristo. Nanatili ang kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya. Kaya sana sa buhay po natin,
hindi tayo perfect, kakagawa tayo ng pagkakamali, manatili ang ating pag-ibig sa isa't isa. Diba? Kaya tayo po ay magpatawaran sa isa't isa. Huwag na huwag maghahari ang galit sa puso natin. So yun po ang makikita natin dito kay Pablo. Yung kanyang pag-ibig para kay Kristo sa mga mananampalataya, sa church, ay nanatili sa kanyang puso. Kaya sinabi niya dito, talagang napakasarap basahin po dito, and I will very gladly isunod ang kanyang kagalakan na ilaan ang kanyang oras pag-ibig sa mga mananampalataya at kay Kristo. Spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I will love. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pag-ibig ay dapat naghahari. God is love. So yun po yun. Okay? So yun po na nanatili ang kanyang pag-ibig. The next, verse 19, 2 Corinthians chapter 12, verse 19. Ano pa po yung makikita natin? Sa kabila na mayroon siyang thorn in the flesh, si Pablo, sabi po ng verse 19, again, think ye that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things. We do all things, dearly beloved, for your edifying. So despite of thorns in the flesh of Paul, his calling remained in his heart. Yung kanyang panawagan, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang purpose, ang kanyang layunin, goal, aim. So ito po ay nanatili pa rin sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kaya nga si Pastor Sosa, yun, meron din yung mga thorns in the flesh. Di ba minsan sa Facebook, meron kayo nakikita mga post na sabihin na natin sa picture ng isang tao na ang kanyang likuran ay napakaraming mga kutsilyo. Sinaksak mo ng kutsilyo. Ano? So sabihin na natin ito yung mga thorns in the flesh. So doon ibinanggit yung kung ano naman yung mga kutsilyo na kasaksak na yun, di ba? So sa buhay natin, hindi lang naman sa mga kapastoran, sa lahat sa atin, meron tayong thorns in the flesh. Kaya sana manatili yung ating purpose, manatili yung ating layunin, yung ating aim, goal, purpose, or calling. Diba? So lagi nating isipin na ang Panginoon ay mayroong purpose sa buhay natin. Bakit tayo inilagay dito? Bakit tayo inaligtas? Amen? So, nakita ko na naman yung mga yun. Kapag nakikita ko yung mga magkakapatid na yun, para silang teenager. Para silang mga teenager pa lang. Yung mga magkakapatid na mahinay. Okay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, his calling remain in his heart. And then verse 8, tingnan po natin 2 Corinthians chapter 12, verse 8. Ano pa makikita po natin dito? Verse 8 po mga kapatid, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. So makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, despite of the thorns in the flesh of Paul, his compliance in the Lord remained in his heart. Yung kanyang pong pagpapakumbaba sa Panginoon, yung kanyang pagiging humble. Kaya nga to pray is to humble yourself before God. So makikita po natin dito yung kanyang pagsunod pa rin sa utos ng Diyos. Kaya sana sa ating pong buhay katulad ni Pablo, especially ng ating Panginoong Jesus. Diba? Na ang ating Panginoong Jesus wala namang ginawang masama. Nagpakain ng libo-libo, gumawa ng himala, nagpalayas ng mga evil spirit, nagpagaling ng mga may sakit. Sa buhay natin ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Hindi siya nagsasawa na tayo binibigyan ng lakas. Hindi siya nagsasawa na tayo binibigyan ng kagalingan. Nung Friday, parang, sabihin na natin sinipon, pero parang minuto lang eh. Kinabukasan, or pagdating nga ng gabi, wala na akong sipon eh. So, ganun kabuti ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ako inyo pong tatanungin, Pastor, gusto niyo na bang umuwi ng langit? Gusto ko na. Ang maganda sa langit, di ba? Oo, buksan natin ang ating Bible sa Revelation chapter 21, verse 4.
Kaso talagang hindi po pwede eh. Meron pang purpose ang Panginoon sa akin eh. Diba? So and then talagang nais pa ng Panginoon na ako'y sumunod sa Kanya. Sabi po ng Revelation 21 verse 4, nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po ng verse 4, and God shall wipe away all tears. So pagdating sa langit, papawiin ng Diyos ang ating luha. At kapag napawi na yan, no more tears na po yan. And then from their eyes, and there shall be no more death. Wala nang kamatayan sa langit. And then verse 4 pa rin, and there shall be no more neither sorrow. So wala na pong kalungkutan doon kasi walang mag-iiwan, walang manloloko sa iyo. Di ba? Kaya gusto ko na sa langit. So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng langit. Kaya kung ako'y tatanungin, mali ang Panginoon. Kung ako'y tatanungin, Pastor Jazz, gusto mo na ba dito? Abay, upo naman. Di ba? Kahit hindi na. Kahit hindi na. Baka mamaya, iwan ako. Diba? Tuloy natin, verse 4. Nor crying. Tawa kayo ng tawa dyan. Diba? Nor crying, and then sabi pa dito, neither shall there be any more pain. So wala nang sakit, hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo na kailangan ng doktor, hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo na kailangan ng hospital. For the former things are passed away. Kaya maganda po sa langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, despite of the thorns in the flesh of Paul, his compliance in the Lord remain in his heart. Kaya sana, ano man dumating sa atin, manatili tayo mapakumbaba sa Panginoon, sumunod pa rin tayo sa kanyang mga utos. So yan, si Brother Edwin nandyan. Meron niya nararamdaman pero nandyan pa rin. Natitiis pa. Last mga kapatid, verse 9, balikan natin ang verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So last mga kapatid, mga minamahal, his confidence in the Lord remains in his heart. So yung kanyang tiwala sa Diyos na natili pa rin. Hindi niya inisip, hindi niya sinabi kailan pa man, pinabayaan ako ng Panginoon. Kaya kung tayo pinadanas ng kahirapan, huwag na po natin sasabihin, pinabayaan ako ng Panginoon. No. Kailanman hindi tayo pinabayaan. Kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. So, his confidence in the Lord remain in his heart. Yung kanyang pagtitiwala. Kaya sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Sabi po dito sa Bible. Tapos na po tayo. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Hindi kinahihiya yung nangyayari sa akin. Kaya huwag natin ikahiya kung tayo mayroong kahirapan. For I know whom I have believed, sapagkat nalalaman ko kung sino ang aking pinagtitiwalaan, ang aking sinampalatayanan, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So yung po makikita natin, nagtitiwala ng buong puso si Pablo. So mga kapatid, our God, our Lord, still in control. Kaya ano man ang nangyayari sa mundo, ano man ang nakikita natin, napapanood natin sa balita, isipin natin, our God, our Lord, still in control, at kailanman sa sinabi ng Diyos ng Panginoon, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. So Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He had said, I will never leave thee. So hindi tayo kailanman iniwan, pinabayaan ng Panginoon. Kaya huwag rin po natin pabayaan ang gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, kung si Pablo nga dumanas ng thorns in the flesh, ang Panginoon Jesus nga dumanas din ng pag-uusig, tayo pa kaya? To God be the glory. Tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Salamat sa maghapon ng panambahan. Salamat sa mga kabat
kapatiran na maghapong dumalo at talagang may kagalakan sa inyong pong banal na salita. At salamat po Ama sa mga idinaragdag mo po dito sa inyong pong iglesia. At talagang sila po ay meron pong kagalakan. Nakikita ko po sa kanila pong puso, sa kanilang buhay. Masaya sila, nagagalak sila na makapakinig ng inyong pong banal na salita. Salamat po Ama sa patuloy mo pong paggamit sa akin para ipahayag ang inyong pong banal na salita. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Salamat sa knowledge at wisdom. Salamat sa patuloy na paggabay. At salamat sa inyong pong pag-ibig na hindi po nagbago. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy. At maging ang iba pong mga gawain ninyo po na nasa ibang dako ng mundo. Pagpalain mo rin po at patuloy mo pong paunahan, samahan ang mga kapatiran na naglilingkod po sa inyo. At dalangin ko po sa hapong ito, ibuhin mo po ang mga kapatiran po namin na mayroon pong karamdaman upang sila po ay makasama po namin sa pagsamba at paglilingkod sa inyo. Nakikita mo po ang kanila pong puso na talagang gustong-gusto po nila na makapaglingkod. Gustong-gusto nila na sila po ay makapagsamba sa iyo. At ganoon pa man, hindi po nila magawa sapagkat dahil sa kanila pong mga karamdaman. Kaya dalangin ko po aming Diyos, aming Panginoon, pagalingin po sila. Igawan mo po sa kanila ang kagalingan. At nawa po Panginoon, patuloy po kayong gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.